Hello guys, ito yung part 2 nung latest natin. So, kung nasundan nyo na yun guys, yung pag-build sa bendo side. Kasi yun yung unang pinakamandang gawin. Pag nabuo nyo na yun guys, pwede na kayo mag-start sa flashing. So, ito guys, ito na yung igagamitin kong example na nakalagay na siya sa box. So, yun guys, ayusin nyo na lang at mailagay nyo sa box. So, pwede rin naman ito yung mauna sa flashing before kayo mag-wirings. Pwede rin ganun guys, no? So, ito, dito yung I2C ko. So, meron akong frame kasi guys, no? Ito yung I2C. Na ito yung coin slot na merong LED frame. Yan. So, sa loob niya ganito yung tsura guys pag sinetup ko. So, dito yung extension na nilagay natin kanina. Papunta siya sa SSR, diba? Ganun yung wire niya. Then, dito meron siyang wire papunta sa relay, back converter, and yung ESP32 na 30 pins, then yung Allen. So, kayo na bahala magpwesto dyan guys. Ang bahala guys, naintindihan nyo kung paano i-wirings. So, kayo nang bahala mag-position, no? So, dito yung ating coin slot. Yan. So, ngayon, ang next natin gagawin is magpa-flashing na tayo ng program. So, punta kayo dun sa description guys. I-click nyo yung link dun sa Google Drive. Andun lahat. So, punta kayo sa stable version. So, dito sa part na to. For example, pinasok nyo yung folder natin, yung Google Drive. Yan. So, dito meron mga folders. So, pasukin nyo lang yung dito yung stable version. Then to, yung file na to guys. Yan, ito na yung pinaka-file natin. Right click nyo lang. Then download. So basta download nyo to mismo na. Or click nyo yan. Pag ganyan yung lumabas guys, click nyo lang yung download. No? So magda-download na yan. Okay, so sa part na to guys, pag na-download nyo na yung mismong file. So ganito. I-right click nyo. So kung ano magamit nyo, zip file or WinRAR. So pag ano guys, download nyo lang yung WinRAR. No? So, ang gawin nyo lang, kailangan nyo lang ma-extract yan. So, sa akin naka-WinRAR ako. So, extract, i-click ko lang itong ganito yan. Extract. Then, merong folder na lalabas. Pasukin nyo yan. So, inside that, una yung gagawin is, i-extract nyo itong ESP32. Right-click, then extract. Install muna natin yung drivers ng ESP32. So, buksan nyo yung folder na yan. Then, hanapin nyo itong 64. Yan, may nakasulat na 64. Double-click nyo. Then, saka nyo install. Next. Then finish. So, ganun lang. So, after nun, okay na yon. Next tayo. Punta tayo dito sa Python. So, make sure na install nyo to. Right click. Run as administrator. Then, click natin tong add. Pag may nagpop-up dyan guys, i-click nyo lang yung yes, no? Pero pag wala, ganito yung lalabas. So, click nyo lang tong add Python to exe path. Then, install. And wait nyo na matapos mag-install. Okay, so wait lang natin for a while. Ayan, matapos na din naman. So ito yung mga kailangan nyong install sa inyong laptop or computer. So, hanggang sa maging successful, then close nyo yan. Next, i-verify natin or need nyo nang isalpak yung mismong ESP32 nyo sa computer na. So, magsalpak kayo ng Type-C cable. Yan, so ito mahaba yung Type-C cable ko guys na. So, salpak nyo lang yun mismo dito sa ating ESP32. So, tanggalin ko muna yung kable. Ayan. So, ngayon, salpakan natin siya ng Type-C cable, no? Doon sa Type-C ng ESP32. So, ayan. Pag nasalpakan nyo na yan, automatic madidetect yan ng inyong computer. So, ang gawin nyo, i-press nyo yung Windows. Habang nakapress yung Windows, i-press nyo yung X. Ayan. Pag yun may lalabas na ganito. No, hold nyo yung Windows tapos X, no. Tapos hanapin nyo yung device manager. Ngayon lalabas ito guys, ito, lalabas tong device manager. Hanapin nyo yung COM. Ayan guys. Dapat walang warning ito. Pag merong warning yan, ang gawin nyo lang is install nyo ulit ito. Yan. Itong ESP32 drivers, no. Hanggang sa mawala yung warning. Dapat walang warning. Then, tandaan nyo to, COM23 dapat, no? COM23. Close nyo na yan. Then, dito guys, gamitin na lang natin itong no need calibrate. So, open nyo yan. So, lalabas yung ating flasher. So, dito, make sure na tama. So, COM23 yun, di ba? Pag hindi lumabas, i-click nyo lang tong camera. Then, lalabas yan. Or,
hanapin nyo mismo dyan sa drop down yung COM23. Yung kanina, yung ESP32 nyo. No? Ngayon dito, pwede nyo na i-click yung flashing. Pwede nyo itong i-click. So, click natin itong ESP32 flash. Then, bantayan natin ito. May lalabas na ano guys mga ganito lang. Click nyo lang mismo yung flasher para monitor nyo to. Dapat nagpa-flashing yan guys, walang error. No? So, dapat continue yung ganyan. Then, ang bilhin yung ESP32 guys na yung dapat, mas maganda yung ESP32 CP21. Wag yung yung CH3, wag yun. Kasi pipindutin mo pa yung boot. Ito kasi wala ka na pipindutin. Automatic magpa-flash na siya. Yan, wait natin for a while. Yan. So, dapat ganito yung lumalabas guys. Nagpa-flashing na yan pag ganyan. Merong percentage yan, no? Yan, malapit na siyang matapos guys. Okay, wait natin. Yan, so ito yung pag-uploading na ng pinaka-program guys. So, kung minsan mag-error yung first attempt. So, merong 3 times attempt kasi yan na pag-upload. Pero pag nagganito agad, successful na, okay na yan. Pero pag nag-error sa first attempt, basta yung dito, yung ganyan, no, is walang successful yung next, is okay na yan, no. So, next na tayo sa tawag dito sa Android. Pero guys, may nakalimutan akong sabihin. Once na-click niyo yung ESP32 flash at error yung lumalabas dito, ang una yung gawin, i-click nyo muna to. Nakalimutan ko guys, mas mauna pala itong install lib tools before itong ESP flash. No, click nyo lang ng ganyan yan, mag-install yan ng libraries. So pag okay na lahat yan, saka nyo i-click yung ESP32. So yun yung sundan nyo, no. Mali yung nasabi ko na mauna muna to. Dapat ito muna yung install libs before tong ESP flash tool. So yun lang. So take note nyo lang guys, no. So yun. Ito guys, jump na tayo dito sa ating tablet. Guys, make sure na i-reset nyo muna. Mas magandang i-reset nyo muna. Yan, reset ko lang muna. Yan, i-reset nyo yung tablet nyo guys. Then ang recommended kong tablet at tested ko talaga is Xiaomi products like Redmi Pad 2, ganon, no? So, yun yung suggestion ko. So, take the risk na lang guys if gumamit kayo ng ibang tablet, no? Okay, so, after nating ma-reset guys, so, i-reset nyo din yung tablet nyo before nyo sundan to. Redmi Pad 2 tong tutorial ko guys, sundan nyo na lang. So, sa iba is, hindi ko lang alam kasi sa iba eh. So, yun, una yung gagawin is, punta kayo sa settings. Hanapin nyo yung navigation. Palitan nyo guys ng navigation yan. Yan, lalabas na. I-search nyo lang, lalabas yan. Palitan nyo ng buttons. Yan, buttons. So, dapat maging buttons yung home nya. Then, pag buttons na yan guys, gawin natin is, punta tayo sa About, Tablet. Hanapin nyo yung build number or OS version. No? I-double tap nyo hanggang 10 times or hanggang lumabas yung You are now developer option. So, ito sa akin kasi is OS version. So, tap ko lang yan ng many times hanggang lumabas yung You are now developer. Yan. So, scroll down natin sa gilid. Hanapin nyo yung additional. Then, dito is makita nyo yung developer option. Click nyo yan. Scroll down nyo sa pinakababa. Ito guys, ginagawa lang to. Itong gagawin ko to. Ginagawa lang siya for Redmi Pad. So, click natin tong reset default value. Yan. Then, ito lalabas to, turn on system optimization. Off mo yan. Yan. So, ito guys, sa iba, skip nyo na to. Pero sa Redmi Pad 2, gawin nyo to. Kailangan. Accept. Yan. So, okay na yon. Then, balik tayo dito sa taas. Ito guys, sineset up ko to. Set up nyo na din. Maganda makatulong. Hanapin nyo dito. Balik kayo sa pinakababa. Hanapin nyo tong para mas optimize yung tablet nyo guys. Itong background process limit, iset nyo sa 2. Yan, yun lang. Then, pinakataas na guys, balik kayo sa pinakataas. Hanapin nyo yung USB debugging. Ito, USB debugging. Click nyo turn on. Yan, may lalabas na countdown. Okay. So, click natin yung ito, yung malit na yan. Then, okay. So, naka-debugging mode na yon. Pero, home natin. Ngayon, dahil okay na yung ating Bendo machine, yung kanina, na-flash na natin to, wala na kayong gagalawin, no? Tanggalin lang natin yung saksakan. Yan. So, balik ko yung dati para ma-power on to.
Saka ko isaksak yung mismong bendo na guys. So, saksak na natin sa outlet para naka-ready na to for configuration na lang later. Okay. So, mag-open na yan. Mag-open yung I2C. Yan. Okay. So, ngayon dito, ang next na gagawin natin is sa folder na in-extract natin kanina, hanapin nyo itong app release. So, ikakopy natin to from computer to tablet. No? So, kaya kailangan natin magsalpak ng kable. Ito, yung Type-C kanina. Salpak nyo dito, guys. Wait lang. Yan. Pag nasalpak na yan, guys, may lalabas dyan sa taas. So, dito kayo sa part na to mag-slide down. Dito, slide down. Lalabas to. So, click nyo yan. Click mo yung charging this device via USB. Palitan mo siya ng file transfer. Yan. Ngayon dito, mapapansin nyo, ma-access na natin yung tablet, yung storage niya. Ngayon, kakopy natin to. Right-click nyo yan. Saka nyo i-copy. Then, pasukin nyo yung tablet. Yung storage niya. Punta kayo sa download. Right-click. Then, paste. Ayan. So, nakopy na natin yung apps dun sa tablet. Ngayon, pwede natin i-install. So, punta kayo sa file manager. Agree lang kayo dyan, agree. Tapos allow all. Then dito punta kayo sa internal. Punta kayo sa download. Ito na yung apps kanina na kinopy natin. So click nyo lang yan. Then dito click natin settings. May lalabas dyan na allow. I-toggle on lang natin. Then may lalabas na parang warning. For Redmi Pad 2 guys na mayroong ganyan. Then click natin tong ayan. Yung I am allowing. Yan, need focus. Okay, basta yun, check nyo yan. Then dito, click nyo okay. Yan. So dito, pwede natin install yung apps. JTech Bendo. Click nyo lang yung install. Okay, so pag okay na yan guys, done nyo muna. So next na gagawin natin, tanggalin natin yung kable ng tablet. Tapos salpak ulit natin. Tanggalin natin. Salpak ulit natin sa computer yung tablet. Yan, wait natin for a while. Click nyo home. Ngayon dito guys, balik kayo sa sa folder na yon. Yan. So, di ba buksan nyo yung no need calibrate ulit, no? Ito yon. So, pag nabuksan nyo, click nyo yung check ADB. So, pansinin nyo dito guys, pag may lobas na ganito, click nyo lang yung allow. Yan. Ngayon dito, may magpa-pop up na ganito guys sa tablet nyo. Dapat ito ay lumabas. Pag hindi ito lumabas, unplug tapos plug nyo ulit, check ADB, dapat lalabas to. Pag lumabas na to guys, click nyo yung okay. Yan. Kasi ang lalabas dito, unauthorized. Hindi pa natin ma-activate yung mismong app sa tablet. So, click natin ulit yung check ADB. As you can see, device na nakasulat. So, dito pwede nyo na i-click tong active device owner. Yan. So, dito, magiging ganito dapat ang output. Pag error yan, ibig sabihin merong Google account na nakasign in or any account sa tablet nyo. Dapat nyong tanggalin yon. Kaya nga, mas magandang i-reset nyo muna before nyo gawin to, no? So, yun, dahil activated na yung apps dito as a device owner, pwede na nating buksan. Ngayon, pwede nyo nang tanggalin yung mismong kable. Yan, guys. Ngayon, focus, pwede na tayo mag-start sa configuration. Ngayon kasi by default, hindi pa alam ni Bendo na kung saan siya magko-connect. So, kailangan nyo dito guys ng router na kung saan magko-connect yung mismong Bendo machine and tablet. So, dapat nasa iisang network lang sila. Ang gawin nyo guys sa Wi-Fi nyo, mag-create kayo ng bagong SSID. Pangalanan nyo na lang ng Piso Tab. Parang ganito sa ginawa ko. Ayan. So, punta kayo sa Wi-Fi. Ito kasi na-set up ko na yung router ko. Kayo nang bahala guys sa side nyo na yan. Yan, Piso Tab. Ayan o, Piso Tab. So, pangalan nyo ng Piso Tab, then password na lang is Piso Tab at 12345. Kayo nang bahala, basta wag ganong madaming characters or mga underscore, etc. Para hindi mahirapan mag-connect yung Bendo machine, no? So, ngayon, connect ako dito sa, Wi-Fi. So, ito, yung pinaka main router nilang dalawa. So, connect ko lang guys, no? Nagagawin nyo is i-connect nyo muna yung tablet nyo kasi kailangan nating tignan yung mismong IP range ng router na gagamitin nyo. So, click natin yung connect. Yan. So, once na, wait lang natin for a while, dapat makakonect yan sa mismong Wi-Fi nyo. Once na connected na guys, ito yung next na gagawin nyo.
I-click nyo yung yung arrow. Pasukin nyo yung wifi na yan. Hanapin nyo yung IP address dyan. So, ito yung IP address. Yan. So, kung mapapansin nyo, 192.168.0. Yan yung tatlong kailangan nyong malaman. Take note guys, tandaanan nyo yan. 192.168.0. Yung 1 is wag nyo nang pansinin yun, no? So, okay na yan. Ngayon, dapat nakabukas na yung Bendo machine nyo or yung ESP32 nakabukas na. Kasi dapat lumabas yung kanyang hotspot. So, dito sa Wi-Fi, lalabas to. JTech 04EC I2C. Yan ang lalabas. Pwede nyo rin i-check dito guys. Andito yung pangalan ng hotspot niya. JTech 04EC 1C. Ayan. So, yan ang hanapin nyo. So, once na lumabas yan guys, i-click nyo yan para mag-connect. Yan yung hotspot ng Bendo machine kasi. Kailangan natin i-configure kung saan nga ba siya magko-connect na Wi-Fi. Ayan, pag connected na kayo sa mismong Bendo machine, home nyo yan, saka nyo buksan yung apps. Yan. So, first open nyo yan, ganito yung lalabas. So, dito, click mo yung apps. Then, i-allow mo lang yan. Allow. Then, back. Then, dito, back pa na isa. Okay. So, dito sa battery usage details, i-click nyo no restriction. Yan. Then, back. Okay, so dito na kayo mapupunta sa mismong ating apps. So, dito, login kayo. Double tap nyo to ng 5. Nalulabas yung login. So, dito, ang default password nito is at JTech 12345. Yan guys, at JTech 12345. Login nyo lang. Ngayon, punta kayo dito sa sale, sa tatlong dash. Punta kayo sa WLAN profile. Dito, ang gawin natin, palitan nyo yung IP address. So, kung natatandaan nyo yung tinignan natin kanina dun sa router, sa main router nyo na kung ano yung IP range niya, di ba? 192.168.0. So, yun ang ilalagay natin. So, palitan nyo yan. 192.168.0. Sa dulo, gawin na lang natin 200. So, ito, pag madami kayong Bendo machine guys, iba-iba yan kasi yan yung IP address ng Bendo. So, si Bendo 1, 200. So, si Bendo 2 is 210, ganon. Iba naman yung dulo niya. Yung dulo lang may iba, no? So, for now, dahil isa lang yung Bendo natin, ang ilagay na lang natin is 200, no? 192.168.0.200. Click natin yung connect para mag-update yung mga subnet mask, gateway, tsaka DNS. So, click lang connect. So, okay na yan. So, disconnected pa yan for now, di ba? Ngayon, dito sa baba, dito nyo ilalagay yung SSID ng pinaka main router nyo. 'Di ba yung main router natin is yung Piso tab. So lagay natin 'yon. So Piso. Dapat same ito guys ha. Same caps lock, same small letter. Dapat same na same sa SSID nyo. Piso tab. Yan. So Piso tab. Sa baba yung password. So ito guys, nilagay ko na yung SSID, then yung password. So pwede nyo i-view yung password. I-double check mo yung mabuti guys before nyo i-click yung apply. Kasi pag na-send na yan, pag na-click nyo yan, isa-send nyo na yung details na yan, IP address, SSID, tsaka password kay Bendo. So pag nag-reboot na yung Bendo, ang mangyayari dyan, hanapin niya yung SSID na yon and password, i-connect niya. No, so ganun yung mangyayari. So dahil na-verify ko na to at okay na lahat, i-click ko na yung apply. Yan, so connected yan, magde-disconnect pa yan guys. Click mo yung connect ulit ng ilan. Then wait nyo lang, hayaan mo lang na ganyan. Then, pansinin nyo yung I2C nyo, magre-reboot yan. Ayan. Dapat lalabas dyan connected. Makikita nyo din dyan yung IP address. So, 192.168.0.200 ang lalabas. Okay. Ngayon, check natin dito. Ayan, connected na siya guys, no? Ayan. So, dyan okay na yan. So, dito, pwede nyo nang explore. So, dito yung charging profile. Buksan nyo na yan guys. So, on nyo yan. Off. Ayan, magre-response na yung Bendo machine. So, ito yung open nyo, battery percentage. Ayan. Mag-on na yung relay niya. So, yan. Okay na yun, guys. Allow nyo lang to. Ngayon, pwede nyo na explore ito, guys. No? Madali na lang to. Ngayon, pag ilalak nyo, on nyo lang yung launcher, then ano. So, yun yung pinakamahalaga, guys, is ma-connect na, connected. So, next is settings. I-on nyo tong default launcher. Chaos mode. Then, mawawala yung home dito. So, ito meron maiwan na back. I-press nyo lang yung back. Punta kayo dito. Ngayon, dito is click nyo yung insert coin. Magre-request yan ng device activation. Ngayon, message nyo ako sa aking Facebook account. No. Message nyo ako sa aking Facebook page na for activation. No. Magre-response ako sa Facebook page ko. Ngayon, tawag dito.
dapat ganito na siya guys, no? Ready for activation na lang. Para hindi naman ako mataktak sa pag-tutorial sa inyo, no? Kasi ginawan ko na kayo ng video tutorial. So, ayan, umabot din tayo ng 20 minutes. So, PM nyo na lang ako. Then, kung hindi pa kayo activate better, explore nyo muna lahat, no? So, yun lang guys. Thank you for watching. Ito na yung pinaka-final release natin, no? For Wyland. So, yun lang.